Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to Kalsada and Parking University. Andito naman ang professor nyo sa Parking University, kaibigan. Alright, kaibigan, isang magandang umaga kung saan ka mang sulok sa mundo, I wish you well. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan, itong nakita ko na quote na napakagandang i-discuss natin, kaibigan. Itong it doesn't mean daw, kaibigan, na being busy, kaibigan, it doesn't mean you are productive. Yung sabi ni Earl Nightingale, kaibigan, na hindi, it doesn't mean daw, kaibigan, na if you are hardworking, very hardworking ka, or very busy ka na tao, it doesn't mean that you are productive. Wow, wow, wow. Napakagandang mindset tweak to sa mindset, kaibigan, kasi we are minsan na brainwash tayo sa nakaano sa subconscious mind natin when we are little, maliit pa tayo, kasi yung mga parents natin, yung mga parents nila generation na inano tayo na work hard para makapag survive sa buhay. Pero sabi ni Earl Nightingale, kaibigan, is kung work hard lang yung basihan para yung isang tao is magiging successful, o parang magiging maluwag sa buhay, or parang magiging like financially free, kaibigan, hindi ito basihan, okay? Kasi kung isipin daw natin kung hard work, titingnan mo yung tao, may mga tao daw, kaibigan, na nag-work 12 hours, 14 hours sa kalsada, okay? Sa construction, maliit lang yung sahod. May mga tao na nag-work 16 hours, kahit anong trabaho nila, but maliit lang yung nakukuha. So they are a very hard working person, okay? They are very hard working person. But ang point doon, kaibigan, is not just only about the hard work. Sometimes daw being busy, kaibigan, it doesn't mean you are too busy, but you are probably hindi ka nagiging productive. Wow. So it's a good list, kaibigan, na parang magising tayo na minsan pala yung hard work natin, kung hindi siya naka-align sa goal natin, kaibigan, so parang yung pagiging busy natin, hard work natin, hindi pala to productive. Wow. Kasi may story din so Earl Nightingale yata yun, na nung pumunta yata siya sa India, alas 5 pa yata ng umaga, mayroon ng mga tao na nag-work sa kalsada, nagmamasa, nag-ano ng simento, alas 5 pa. So nung bumalik siya, alas 6 na siya ng gabi, or alas 7 na ng gabi, the same person, kaibigan, nakikita niya ganun pa rin, kaibigan, nagmamasa pa rin sa simento, nagsimento sa construction sa kalsada, tapos maliit lang yung sahod. So yung iniisip niya is, sabi ni Earl Nightingale, na itong law talaga na hard work, just hard work is ito daw yung way to is a way daw na para magiging yung buhay, yung theory niya is different. So other could agree, other could be disagree, but ito lang yung point niya. Maganda kasi yung open minded tayo, so open tayo, makinig tayo kung ano yung pwedeng ma-apply sa atin, pwedeng hindi ma-apply sa atin. So lahat ng trabaho po ay marangal, okay? Marangal po. So ang point ni Earl Nightingale lang is yung tao daw na nakita niya sa construction sa India, na naka-work doon 5 AM until 6 PM, is a very hardworking person. Napakadaming pawis daw, hard work na trabaho, pero yung kinita yung tao na yon, napakaliit lang daw. So kung gagawin yun ng tao na yon araw-araw, years, at saka ganun lang siya, that means hard work yun. So hindi yun papasa yun sa criteria as hard work, kasi hard work talaga yun, pawis yun, pero later on, ang makikita mo, hindi mag-i-improve yung buhay doon ng tao pag andun lang siya. So ang point ni Earl Nightingale is it's not only hard work, okay? Parang ladder daw yan, kaibigan, So pag yung ladder, umakyat ka sa ladder, okay, pero yung ladder na yun hindi pala papunta doon sa patutunguhan mo, ibang direction yung ladder, kahit gaano pa daw kataas yung naakyat mo, kaibigan, hindi ka wrong, you're in the wrong direction. For example, dito dapat yung wall mo, yung aakyatin mo, pero yung ladder mo andito, so nung umakyat ka dito, so you are in the wrong direction daw, kaibigan. So wow, so napakagandang lesson pero na it doesn't mean na we are too busy sa buhay, we are too busy to do something else, but
we are not productive. It doesn't mean we are productive, kaibigan. Wow! Wow! Diba? Minsan, sobrang busy natin. Mayroon pa akong sino ba yung narinig ko na ano na tayo daw, we are too busy sa mga bagay na hindi masyadong nagbibigay ng impact sa atin. Wow, totoo talaga. We are too busy na kahit ano yung ginagawa lang natin matapos yung araw, at that means wala ka sa pag gusto kang i-meet to someone, gusto kang may mag-appointment sa'yo, sabihin mo busy talaga ako, puno yung schedule ko. Pero pag titingnan natin yung kinabisihan natin, may marami daw bagay na kaibigan na hindi daw magbibigay ng malaking impact sa buhay natin. We are too busy but hindi tayo nagiging productive. Wow. It's a lesson, kaibigan. Dito lang natin ito matutunan sa Parking at Kalsada University, kaibigan. So posible itong hindi ma-apply sa'yo, posible itong ma-apply sa'yo, but the point is when we are open-minded, kaibigan, para tayong sponge, we just learn. Sabi nga ni Jim Rohn, kaibigan, na ang strategy niya daw is para mabilis yung learning niya is studyhan niya yung mga tao na successful, yung ando na, okay, gawin niya yung mga ginagawa ng mga successful na tao, basahin niya yung kung ano yung mga binabasa ng mga successful na tao, at hindi lang daw yung dapat i-balance mo daw, dapat basahin mo daw yung mga or gawin mo yung mga studyhan mo daw yung mga tao na failure. Okay, so ang ginawa niya is yung mga failure na tao, kung ano yung pinapanood nila, kung ano yung mga binabasa nila, so studyhan mo yun, at saka hindi mo daw yun basahin at hindi mo yun gawin. So at least nakasave ka ng time. So kung i-compare mo kung ano yung successful at saka mga failure na tao, so kung ano yung mga ginagawa ng mga failure na tao, obserbahan mo at saka wag mo daw gawin. Okay, kung mayroon silang binabasa, ito yung mga binabasa nila, so wag mo daw yung basahin. So at least alam mo daw yung both sides of the story daw, kaibigan. Wow. So minsan kaya relax, kaibigan. Just take it easy, be grateful, enjoy the view, enjoy the kasi sometimes sa isang araw punong-puno tayo sa schedule, napakapagod na yung katawan natin, then end of the day parang hindi naman ako productive, hindi naman to nag-ano sa buhay ko, hindi naman to nakapagbago sa buhay ko yung araw-araw na routine na ginawa ko. So anyway, it's a wake up call, or it's just like probably another probably learning na pwedeng ma-apply sa atin or pwedeng hindi. So para sa akin, I'm always open-minded, at saka na hard work is not, it doesn't mean that you are productive. So if you are doing hard work in the wrong direction, mas maganda nga daw yung i-stop mo na yon. Kasi for example, yun nga yung magandang analogy to na nag-aakyat ka ng hagdan, pero yung direction pala ng hagdan is a wrong direction. The higher you go, kaibigan, the longer ang time na mag-take mo na bumalik ka rin. So mas magandang malalaman mo na yung wrong direction yung hagdan mo para makababa ka, at saka i-arrange mo yung hagdan mo to the right direction. Alright, kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo, at saka may natutunan tayo ngayon dito sa Parking University and Kalsada University. Ang iyong lingkod, professor ng Parking University, kaibigan. I wish you well. Close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom, shakala, nagkala-kala, liki.